Kung matatapos ang eliminations ngayon, ang malamang makalaban ng San Miguel sa playoffs ay ang NLEX Road Warriors. Number 1 seed itong NLEX at ang San Miguel at ang Magnolia ay tied sa 5 na record. Pero tinalo ng Magnolia ang San Miguel. So dahil dito, mas mataas ang magiging ranking ng Magnolia. So malamang maging number 8 ang SMB at makaharap nila ang NLEX Road Warriors. Siguradong magiging magandang laban to dahil kahit na merong twice to beat advantage itong NLEX, nakita naman natin na ang San Miguel Beermen ay malakas pa rin at tinalo nga nila itong NLEX Road Warriors noong nagharap sila sa pangunguna ni Benny Boatwright. Kaya masasabi natin maganda yung sitwasyon kung sakaling yan ang mangyari. Pero marami pang pwedeng mabago rito, no? Pero so far, mukhang nakakasiguro na itong NLEX na sila magiging number 1 seed dahil tinalo nila itong Ginebra at Rain or Shine. Ibig sabihin, kahit magharap itong o magtabla itong Ginebra, Rain or Shine at NLEX, number 1 seed pa rin ang NLEX dahil tinalo nila ang ROS at ang Gene Kings. Sa panig naman ng San Miguel, importante na maipanalo pa rin nila yung laban kontra sa Terra Firma at sa Phoenix Fuel Masters para ma-solidify yung kanilang lugar dito sa playoffs. At malay natin baka tumaas pa yung kanilang ranking. At yan talaga ang inaabangan ngayon mabuti nitong San Miguel Beermen. Yung maipanalo yung mga games nila para naman makaiwas sa mga komplikasyon sa quotient. Sa tingin ko, yan talaga importante para dito sa San Miguel Beermen ngayon. Masiguro na ready na yung mga players nila para dito sa very important na magiging laban nila kontra sa Terra Firma at Phoenix at dito sa playoffs. Eliminated na ang Converge, so pasok na itong mga teams na nabanggit at yung mga position na lamang nila ang tinitignan mabuti. At syempre gustong talunin ng SMB ang Terra Firma para ma-formalize ang entry nila. Maraming nagtatanong ngayon kung ito bang Rain or Shine Elasto Painters ay umiwas dito sa San Miguel Beermen kaya sila natalo ng ganong kalaki sa Ginebra. Hindi natin sinasabing hindi kayang talunin ng Ginebra ang Rain or Shine. Actually, 2 years nang hindi tinatalo ng Rain or Shine ng Ginebra. Pero marami nagulat bakit ganong kalaki yung lamang. At sa totoo lang, no, medyo nag-benefit din itong Rain or Shine dahil kahit hindi na sila magiging number 1 seed, posibleng bumagsak sila sa number 3 at baka makaharap nila sa playoffs ay ang Phoenix Fuel Masters. Pwedeng mag number 3 or number 4 itong Rain or Shine Elasto Painters at ang makakaharap nila baka Phoenix o kaya naman ay itong ibang team. So makakaiwas sila sa San Miguel Beermen. Hindi natin sinasabi na gano'n na ginawa ng Rain or Shine. Pero hindi naman tayo magtataka dahil ang balita nga ng mga insiders, merong mga teams ngayon na umiiwas talaga na makaharap itong San Miguel Beermen. Dahil kung maalala natin, nung si Chris Macaulay ang import ng San Miguel, number 8 seed din sila. Pero nanalo sila at sila ang nag-champion. Kaya hindi na nakapagtataka kung ito'y magawa muli na itong San Miguel Beermen. Kaya nga ngayon, itong Rain or Shine, sinabi mismo ni Coach Cheng Giao na kahit natalo sila ng ganong kalaki sa Ginebra, hindi siya nawo-worry. Dahil ang kinakailangan lang naman ay talunin nila ang Titan Ultra para maka 9 wins at meron na silang twice to beat. Itong Titan Ultra eliminated na. So ibig niya sabihin malaki yung tsansa na yan ay talunin talaga ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya ayan sa tingin ko magiging magandang sitwasyon ngayon dito sa Rain or Shine Elasto Painters na kahit natalo sila ng malaki sa Barangay Ginebra, pwede pa rin silang bumawi dahil nakita naman natin itong lineup ng Ginebra, natambakan ng Meralco pero bumawi, tinambakan itong Rain or Shine Elasto Painters. So kayang-kayang bumawi dyan itong Rain or Shine kung sakasakali nga kontra dito naman sa Titan Ultra. Malaki ngayon ang tsansa ng Barangay Ginebra na mapataas pa ang standings nila. Baka umabot sila ng number 2. Depende na lang sa magiging resulta ng mga natitira pa nilang laro. Ang last remaining game ng Ginebra ay kontra sa TNT. At kung mananalo ang Barangay Ginebra doon, malaki ang tsansa na sila maging number 2 or number 3. Magdedepende rin kasi yan doon sa magiging resulta ng mga laban ng Meralco. Ang huling mga games ng Meralco ay kontra sa Terra Firma at sa Magnolia. Tandaan natin, tinalo ng Meralco ang Ginebra, so in case magtabla sila, mas mataas yung standing ng Meralco. Pero ang importante dito sa Ginebra, nanalo sila kontra dito sa Rain or Shine. At mas malaki ang tsansa na sila magkaroon ng twice to beat. Ang ganda ng pinakita ng Barangay Ginebra at halos natay nila yung record pagdating sa 3-point shooting. At yan ay testamento sa husay nung laro ng Gene Kings at
Sinabi nga ni Coach Tim Cone, talagang pinagbuti nila yung kanilang performance dahil gusto nilang makabawi pagkatapos nilang matambakan ng Meralco. Halos lahat ng players na pinasok ni Coach Tim Cone ay nag-contribute at yan ang importante sa pangunguna siyempre ni Justin Brownlee. Hindi sa huling pagkakataon pinakita ni Brownlee na hindi problema yung height pagdating dito sa PBA Commissioner's Cup. Kahit 6'6" ito si Brownlee, wala siyang problema na makipagsabayan dito sa mga mas matatangkad na import. Kaya parang kaya ito ng Barangay Ginebra. Kaya nga hindi na nakagugulat na sila talaga yung magiging champion o malaki ang chance na mag-champion. Of course, alam nating maaga pa yung conference, pero meron ng mga balita na itong Barangay Ginebra talaga isa raw yun sa magiging title favorites kung sakasakali dahil sa ganda nung kanilang nilalaro. At alam naman natin, hindi biro yung ginagawa ngayon ng Barangay Ginebra na pagbabago dito sa kanilang lineup. Kaya nga, hindi tayo magtataka talaga kung maging isa yan dito sa mga teams na lalaban pagdating dito sa Camp Championship sa Commissioner's Cup. Meron ng mga umuugong na balita ngayon na meron daw mga trades na mangyayari. Kabilang na raw itong rain or shine, baka i-trade na ang veteranong si Stanley Pringle na hindi na masyadong nagagamit. At ito namang Magnolia Hotshots ay posibleng i-trade na rin daw ang veterano na si Paul Lee. Kung sa bagay itong si Stanley Pringle, medyo matagal na yung hindi naglalaro sa rain or shine dahil doon sa kanyang mga injury. At sa totoo lang, hindi na siya kinakailangan ng ROS. No? Baka yung mga teams katulad ng Blackwater o Terra Firma mapakinabangan pa to si Pringle. Or malay natin baka magretiro na yan, hindi natin masasabi. Pero may mga umiikot na balita na baka magretiro na rin itong si Stanley Pringle. Pero itong si Paul Lee, iyan kaya pa niyang maglaro at maraming naniniwala na itong si Paul Lee eventually ay maglalaro pa rin yan. Kinakailangan lamang talaga na bigyan ito ng pagkakataon para makapaglaro sa isang team na bibigyan siya ng minuto. At hindi naman tayo magtataka talaga kung ganyan ang gagawin nitong si Paul Lee at ito yung mag-request ng trade or baka Magnolia mismo mag-request na i-trade na to dahil parang hindi na rin nila nagagamit. Tignan na lang natin kung saan mapupunta itong si Paul Lee. As it is, alam natin na malakas talaga itong lineup nitong Magnolia Hotshots ngayon at kinakailangan lamang talaga nila na kumuha ng mga solid na mga backup players. Kapag nagawa nila yan, magiging isa talaga to doon sa mga magandang makikita nating example ng pagpapalakas ng lineup nitong Magnolia Hotshots. Kaya nga sigurado tayo na magiging itong Magnolia, makikita talaga natin dito kung paano sila mag-a-adjust kung wala na si Paul Lee. Dahil matagal na rin yan na naging player doon sa kanilang roster. Of course, alam natin na hindi biro yung gagawing trade options dyan at maraming mga teams pa rin nagkaka-interest kay Paul Lee. Kaya hindi na tayo magugulat kung sakasakali nga na meron pa rin kumuha dyan na ibang teams. Dahil syempre maganda rin naman ang nilalaro ng veterano pag may playing time. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, Monte Guzman, si Katsakino Dukusing, Jonel Alagon, si Donel Santiago at ang iba pa.